Hollywood TV. I suggested we go to Cookies and Cream. Nagpunta ako doon minsan, kasama sina Natasha at Carter at nagustuhan ko ito. The ambience, the ice cream, everything was so good. Alam daw ni Daniel ang lugar na iyon, kaya nag-drive na siya at papunta kami doon. Gusto ko ng chocolate chips na may little cookie crumb sa ibabaw ng ice cream ko, sabi ko sa waiter. I would have butterscotch with caramel dressing. Umorder si Daniel. So ano ang iyong free day like Miss Mondragon? Ang aking free day ay binubuo ng paglalaba muna. Dahil literal na ayaw kong maglaba kaya patuloy akong umiiwas sa buong linggo. Kaya sa katapusan ng linggo kailangan kong gawin ito sa wakas. Then lots of Netflix, FaceTiming my brother, at nag-yoga din ako. What about you? Impressive. Well, hindi ako naglalaba kasi may mga tao na gumagawa sa akin ito. Alam ko, ngayon wag mo nang i-flex, putol ko. Tumawa siya, nanonood ako ng cricket matches kung meron man. Or I go for swim. Theo, Scott and Peter join me for drinks. That's it. Ang buti naman at hindi ka nagtatrabaho sa holiday mo. Bakit sa tingin mo magtatrabaho ako sa day off ko? Because you're a workaholic. Don't you think I have noticed you and you're working enough? You are such a greedy businessman. And you literally work like a robot. Sinabi ko ang nasa isip ko. Aha, natutuwa akong malaman kung ano ang nasa isip ng personal assistant ko. Napaka-blunt mo, Jeneline. Sabi niya na nakatingin ng diretso sa mata ko. I call it honest. Nagkibit balikat ako. Eto na mga ice cream nyo. Enjoy. Sabi nung waitress, nag-thank you kami tapos umalis na siya. Kinagat ko ang ice cream ko. And Jesus, it tastes so heavenly, my goodness. This is so freaking good, napaungol ako. Nakatingin sa akin si Daniel, na may maliit na kislap sa kanyang mga mata, at maliit na ngiti sa mga labi. What? Taste yours? Sinabi ko. What? Ha? Yeah, I am. Tapos kumagat siya sa ice cream niya. Ang sarap talaga. Paanong hindi pa ako nakapunta dito? Iyon ay dahil hindi ka naglalaan ng oras mula sa iyong trabaho. Oh talaga? Oo, assistant mo ako. I know your schedule by heart. Tinatawag ko itong love para sa aking trabaho. Nagkibit balikat siya. Ayokong makipagtalo, sabi ko at bumalik para I enjoy ang ice cream ko. Naubos namin pareho ang ice cream namin nang wala sa oras. As decided ay binayaran ko ang bill. Tumayo na kaming dalawa pero pinigilan niya ako. What? May natitira pang ice cream sa mukha mo. Tinuro niya. O saan? Kinuha ko ang tissue at sinimulang punasan ang baba ko. Tumawa siya at kumuha ng isa pang tissue at pinunasan ang ice cream sa gilid ng labi ko. Nakatayo siya kaya malapit sa akin. Like close talaga. Hinila ko ang kamay ko sa coat niya. Para maiwasan ang kaba ay tumingin ako sa ibaba. Ang kanyang malalim na tawa, oh to die for. Let's go, we have work tomorrow. Sabi ko at nagsimulang maglakad papunta sa kotse niya. You know I'm the boss. Naglalakad siya ngayon sa tabi ko, magkadikit ang mga braso namin. Yeah you are, but I'm not. And just for you to know, my boss hates people who late. He is really rude with his employees. Pero hindi sa akin kasi alam mong lagi akong on time. I do my work efficiently. Kaya sa madaling salita, hindi ako nagbibigay ng kahit isang pagkakataon na magreklamo. Nagkibit balikat ako na may bakas ng ngiti sa labi. Nakatingin sa akin si Daniel na may ngiti sa labi tapos humagalpak siya ng tawa. Hindi ko pa siya nakitang tumawa. Dapat mas tumawa siya. Bakit ayaw niya? You are really something else, Jeneline. Tumawa siya. Ngumiti ako sa kanya, that I am. Dapat mas madalas mo yan. Gawin ang ano? Naguguluhang tanong niya. Tumawa ka, dapat mas madalas kang tumawa. Wala siyang sinabi kundi ngumiti at tumango. Umupo na kami sa kotse niya at nagsimula na siyang magmaneho papunta sa apartment ko. Sabi mo nanonood ka rin ng cricket. Alin ang paborito mong team? Tanong ko. Australia at India. Ang mga taong ito ay nangingibabaw sa mundo ng cricket. Oh nice choice. Ang akin ay India at England. Sabihin mo sa akin ang iyong paboritong player, tanong ni Daniel this time. Napakahirap niyan. Napakarami ko. Virat Kohli ang kapitan ng Indian cricket team, Pat Cummins mula sa Australia, Ab de Villiers mula sa South Africa, Sachin Tendulkar mula sa India at ilan pa. Ano naman sayo? Mahabang listahan yan, pero mahirap talagang pumili. Well I like David Warner of Australia, then Owen Morgan from England, MS Dhoni, Rohit Sharma from India, Kane Williamson from New Zealand. Dapat tayong pumunta at manood ng laban sa stadium.
Magiging masaya, dagdag pa niya. O yan ang isa sa mga nasa bucket list ko. Panunood ng laban ng cricket ng live sa stadium. Sabi ko nananaginip ako ng sandaling iyon. Interesting. Ano pa ang mga nasa bucket list mo? Oh, I'm not gonna tell you. Sabi nila kapag sinabi mo ang wish mo sa isang tao, lumiliit ang chance na matupad ang wish na iyon. At sinong nagsabi niyan? My grandma's driver's son's best friend's daughter's mother's sister. Okay, naiintindihan ko. Muli siyang tumawa. Nakarating na kami sa apartment ko. Bumaba na kami ng kotse niya. Thanks for the dinner, Daniel. I really enjoyed tonight. Ngumiti ako ng buong puso. I'm glad na gustuhan mo ito. Kahit ako ay nagkaroon ng magandang oras ngayong gabi. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Inangat niya ang kamay ko at dinampi iyon sa labi niya. Ilang segundo niyang inilapit ang labi niya sa kamay ko at diretsyong nakatingin sa akin. Holy moly, ito ay mas intimate kaysa sa isang normal na halik. After few seconds binitawan niya ang kamay ko at namiss ko bigla ang init niya. Ano bang iniisip mo, Jen? Good night, Daniel. Night, Jen. Sa kabilang banda, si Daniel. Though hindi date ang tingin ni Jen, sa isip ko date yun. Sobrang nag-enjoy ako sa bawat sandali na kasama siya. Siya ay talagang isang kamanghamanghang babae. Siya ay matalino, maganda, masipag. Hindi ko maintindihan why her ex-boyfriend had to cheat on her and that too with her best friend. That must have felt horrible. I can't imagine being in her place. Pero bakit parang konektado ako sa kanya? Assistant ko siya. She is really gorgeous, that's why. Then why? Sa kabilang banda, si Jenilyn. Is the bastard inside. Isang hindi kilalang boses ang humarang sa aking pagtatype. Tumingala ako at nakita ko ang tatlong gwapo at maganda ang katawan na lalaki na umaaligid sa table ko. Sino ang mga lalaking ito? Excuse me, who are you guys? Tumayo ako. You are new here. Nagsalita ang lalaking may dirty blonde hair this time. Yes, I am. Pero hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. We are just three people who happen to know your boss, little too much. Ngayon sabihin sa amin nandito ba siya? Ang unang lalaki na may itim na buhok na may itim na suit at pantalon. Oh, maaaring ito ay sina Theo, Peter, at Scott. Yes, he is in. You may go. Ngumiti ako at sinenyasan silang pumasok. Thank God. Ang pangatlong lalaki na tahimik sa lahat ng oras na ito ay bumulong. Pagkatapos noon ay pumasok na silang lahat sa loob ng cabin ni Daniel. After a minute or so, my intercom beep. Tumayo na ako para pumasok. Kumatok ako sa pinto, narinig ko ang boses ni Daniel, come in. Bilang isang cue, pumasok ako. Nakita ko ang lahat ng tatlong lalaki na magarbong nakaupo sa mga upuan. Dapat talaga sila ang mga kaibigan ni Daniel. Otherwise sitting so relaxed with ease in front of Daniel, I think walang makakagawa nun. Jen, tawag ni Daniel. Yes. Meet my three idiots who happen to be my friends, Theo, Scott and Peter. Yung lalaking unang kumausap sa akin ay si Theo, tapos yung pangalawa na may dirty blonde na buhok ay si Scott at yung nagsalita lang ng thank God, ay si Peter. Hi everyone, nice to meet you. Napatingin ako sa kanilang lahat. Theo was genuinely smiling at me, Scott was giving a flirting smile, while Peter the silent guy just nodded. Hi Jenilyn, it's good to meet a girl who has got Daniel impressed so much. Nakangiting wika ni Theo. I have a habit of proving myself impressive to everyone. Your friend is just one of them. Nagkibit balikat na lang ako. I like her dude. Tumawa si Scott. Hey, are you single, sweetheart? Tanong sakin ni Scott. I am darling but just not for you. Tinapik ko ang balikat niya. She is really good, sabi ni Peter this time. Sa wakas may nasabi ka, ungol ko. Si Peter ay introvert sa amin. Sabi ni Daniel, hintayin mo lang na makilala mo siya, drama king talaga siya. I see, tumango ako. Jen, can you please make your special coffee for all of us? Daniel asked. Aha, not ordered. Bro, you are asking and not ordering her. You are whip. Natatawang sabi ni Peter. Whip, ano ang ibig niyang sabihin doon? Ang ibig niyang sabihin ay, shut up Peter, angal ni Daniel. I will be on it, napangiti ako. Tuldok, it was great to meet you all. I had a blast. Just consider my request of you being single, sabi ni Scott. See you around Jenilyn, si Theo naman. Goodbye Jenilyn, nakangiting sabi ni Peter. Sa kabilang banda, si Daniel. Bro, you are whip. Nagsimulang tumawa ng malakas si Theo. Ano bang pinagsasabi mo Theo? Iritadong tanong ko. Hindi kami bulag Daniel, kitang-kita namin na gusto mo si Jenilyn, sabi ni Peter. Hindi naman sa ganun okay. You guys need to calm down. So is it okay if I ask her seriously this time for a date?
She is really smart man. Si Scott naman ang nagsabi sa pagkakataong ito. No, medyo napasigaw ako. See, you like her. Daniel likes a girl finally. Yes, literal na sumigaw silang lahat. Tanungin mo ako kung bakit ako nakikipagkaibigan sa mga idiot na ito. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Jen, tumakbo si Natasha at nakangiti sa table ko. Nats, ginaya ko ang excitement niya. Guess why I so goddamn happy? Itinakip niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Carter proposed you. No, well, I wish he pops the question soon though. We have been dating for 4 years now. Sige, ano yun? I got the promotion. Ngayon ako ay marketing executive. Oh my God, congratulations Nats. I am so happy for you. Niyakap ko siya. She was really so deserving sa promotion na ito. Noong kasama ko sila ni Carter, nakita ko kung paano siya nagtatrabaho sa gabi. Tuwang-tuwa at proud ako sa kanya. Nats, hindi ko alam. Thanks Jen. Carter, Mila and her boyfriend Lucas and you are going to celebrate tonight at a VIP club. Eat my treat, no excuses. Nats, I don't know. You will get to know. I said no excuses. Come on now, today's my big day, pretty please. Natawa ako sa mukha niya, okay. Yes, sunduin ka namin ng 8 okay. Magsuot ka ng sexy, mamayang gabi kailangan mong kumuha ng lalaki at mangakit. Kumindat siya at tumakbo. Umiling ako, Nats. Sa kabilang banda, si Daniel. This is every time story para sa akin. Ang mga lalaking ito ay nag-decide na magkita sa isang club for drinks and some obvious reasons. Nakarating na ako sa club 20 minutes ago. Wala pa rin ang tatlong ito. Ayon sa kanila, parating na ng 5 minutes si Theo. Si Scott ay nasa parking lot, at si Peter ay nasa entrance ng club. At ang mga statements na ito ay sinabi nila 10 minuto ang nakalipas. Sa kabilang banda, si Jenilyn. Ano ang dapat kong isuot? Ano ang dapat kong isuot? When I was dating Caleb, ilang beses na kaming nag-club, heavy drinker siya. Lahat ng mga kaibigan niya ay mahilig uminom. Wala akong gaanong problema sa ganyan, pero noon pa man, they used to misbehave. They even misbehaved with me. Nang sabihin ko kay Caleb ang tungkol dito, hindi niya ako pinansin. Niloloko lang daw nila ako. Pero alam ko, hindi lang nanliligaw ang mga titig na iyon, mga maruruming titig. Anyways, nakaraan na. Ngunit kung minsan ang lahat ng mga damdaming iyon ay lumalabas at nakakaramdam ka ng emosyonal, at labis na nasaktan. Huwag kang pumunta doon Jen. Huwag kang pumunta. Hinugasan ko ang mukha ko ng malamig na tubig, ginawa ang routine ko sa mukha at lumabas ng banyo para magbihis. After 10 minutes or so dumating sina Nats at Carter para sunduin ako. Nakarating kami sa club sa loob ng halos 20 minuto, kasama si Carter na nagrereklamo tungkol sa kung paano naghahanda si Natasha ng napakabagal. Sabi ko ayos lang, at kaming mga babae ay nangangailangan ng oras para maghanda. Napakaraming napupunta sa pagbibihis. Pagpasok namin sa club, I felt as if I am back with Caleb. Clubs were just his things. Hinihintay kami ni Mila at ng boyfriend niyang si Lucas. Maya-maya ay pumunta si Carter at umorder ng mga inumin para sa amin. Nagsimula kaming mag-usap ni Natasha, Mila tungkol sa mga random na bagay. Ipinaliwanag din ni Nats kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon bilang isang marketing executive. Ladies, here are your drinks. What were you talking about ha? Dumating si Carter. Sinasabi ko na ang lalaking nakasuot ng white coat ay sobrang hot. Sinimulan siyang asarin ni Natasha. What? Who the fuck is that guy? And he is more hot than me. Darling, naiinis si Carter. Carter, hey relax. Nagbibiro lang siya. Alam mo naman kung gaano kanya kamahal. You guys are literally the cutest couple in here, natawa ako. Napatingin si Carter kay Natasha na may hinala. Oh babe, syempre ikaw ang hot. Nagpout si Nats. Hinalikan siya ng matamis ni Carter. Okay, pumunta na kayo sa dance floor at magsaya. Sabi ko habang kinukuha ko ang unang shot. At ikaw naman? Tanong ni Mila. Sasama ako. Kailangan ko munang uminom sa katawan ko, napangiti ako. Sige, halika na. Niyakap ako ni Natasha at pumunta sa dance floor kasama si Carter. Sumama si Mila kay Lucas. Kinuha ko ang pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-5, at 6 na shots. And soon 10 shots. Welcome here the drunk Jen. Sa kabilang banda, si Daniel. Sa wakas ay nasa club na sina Theo, Scott at Peter. Nagkwekwentuhan lang kami. Ipinaliwanag ni Scott kung paano siya bibigyan ng blowjob ng isang babae nang pumasok siya sa club. Isa siyang total flirty sa amin. Maya-maya lang ay bumagsak ang mata ko sa isang babaeng nakasuot ng green satin top na may black jeans. She is, oh my God, she is Jenilyn.
Anong ginagawa niya dito? Come on Daniel, ikaw lang ba ang pinapayagang pumunta sa mga club? I mean, hindi ko siya inisip na clubbing person. And by the looks of her, she was completely wasted. Bakit siya mag-isa? I excused myself from the guys at bumaba sa kanya. Jenilyn, tinapik ko ang balikat niya. Lumingon siya at binigyan ako ng nakakalokong ngiti. Hey Hati, she slurred. Yes, completely drunk. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Hindi ako nag-iisa, I'm here with my boyfriend. Namula siya. What the heck, boyfriend? At sino ang boyfriend mo? Ikaw, nagsimula siyang tumawa. Napangiti ako, walang literal na pagtatanong sa kanya ng kahit ano. I bet kung maalala pa niya ang pangalan niya. Habang lumilingon ako sa paligid ay nakita ko si Natasha na sumasayaw kasama ang isang lalaki. To my luck Natasha, yung lalaki, si Mila na receptionist ko at may papalapit sa akin. Mr. Anderson, hello, magalang na sabi ni Mila. Kasama niyo ba si Jenilyn? Oo, nandito lang kami para i-celebrate ang promotion ko, sagot ni Natasha. Sige, you all can go enjoy, ihahatid ko na si Jenilyn sa bahay. No, we will drop her, we will just live. Nagsalita ang lalaking kasama ni Natasha. I didn't ask you for your opinion. Matigas na sabi ko sa kanya. Sigurado ka ba Mr. Anderson? Tanong ni Mila. Of course Mila, boss mo ako, hindi ka away. Let's get you home. Jen, pinulupot ko ang kamay ko sa bewang niya at nilagay ko ang isang kamay niya sa leeg ko. Pero boyfriend kita diba, bakit hindi tayo pupunta sa bahay mo? Tanong niya. Jen, lasing ka na, baka dahil dyan hindi mo nakilala na ako si Daniel. Boss mo, remember? O kamukha mo nga siya eh. Pero hindi pwede maging siya. No, she pouted. Bakit hindi ako pwedeng maging siya? Because he is just so handsome and hot and intimidating and such a workaholic. Hindi siya pwede dito sa isang club. Handsome and hot, Miss Mondragon. I'm sorry to say but I am Daniel Anderson, believe it or not. Nakaupo na kami ngayon sa kotse ko at papunta sa bahay niya. Sa buong biyahe, si Jen ay patuloy na nagsasalita ng mga random na bagay. Minahal ko ito, hindi ko pa nakita itong side niya. Siyempre sa opisina siya ay palaging sumusunod sa aking mga utos. Ngunit huwag kalimutan ang kanyang sa pagitan ng random sassiness. Jen, nandito na tayo, nasaan ang susi ng bahay mo? Tanong ko sabay tapik sa kanya ng ilang beses. Sa coat ko, nakapikit niyang sabi. At nasaan ang iyong coat? Tanong ko na halos alam ko na kung ano ang isasagot niya. Sa club, tumawa siya. Oh boy. At dito na po, nagtatapos ang part 4 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.